ito ho muna sa ating linya si Chairman Romando Artes ng Metro Manila Development Authority sa importanteng usapin. Gandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po sa inyo, Miss DJ Chacha, at sa inyo, Manong Ted, at sa inyo pong tagapakinig. Opo. Thank you for waking up early para po sa aming programa. Anytime po. Chairman, good morning, Chairman. Opo, diretso na po tayo agad dito sa mainit na issue. Pinag-uusapan po ng ating mga kapatid, hindi lang online, maging kahit sa mga kalsada ngayon. Ito pong pagbabawal ng e-trikes, e-bikes, starting po April 2024 sa ilang mga lungsod sa Maynila. May mga ilang grupo po na nagsasabi na bakit parang walang consultation muna naganap bago po na ipatupad ito. Yung po kasing meron naman po kasing DILG memorandum kung saan ipinagbabawal na po ito naman matagal na. So, hindi na po kailangan ng consultation dito. Ang ano na lamang po naman ito ay i-mini-mirror lang po yung mga issuance po ng DILG dito po sa mga lansangan na within the jurisdiction po ng MMDA. Kumbaga matagal ng bawal, mas ipinatutupad lamang po ng maayos ngayon. Ang dahilan daw po nito dahil dumarami yung bilang ng mga e-trikes na nabibilang sa mga aksidente? Opo, last year po meron po tayong naitalang 554 na yan po yung recorded or reported sa police, sa ospital na atin pong na-monitor. Wala pa po dyan yung mga minor incidents na hindi naman po nare-report. Dyan po sa 554 na naitala natin last year, may 2 pong namatay. So, at padami ng padami, nakikita naman po siguro natin na ang gumagamit itong e-trikes at marami pa pong bumibili. Kaya po, minabuti po natin na this early, habang hindi pa po ganun karami yung insidente po ng mga aksidente involving these vehicles, ay i-regulate na po natin. Dahil bawal naman na po talaga matagal na. Siguro maganda, Chairman, atin mo nang liwanagin, ano ba itong nasa sakop ng sinasabi po na kautusan ng Metro Manila Council? Opo, ang kasama po dito ay yung mga e-trikes, e-bikes at mga e-scooters po. Yan po yung pinagbabawal dito sa mga pangunahing lansangan. Dahil napakadelikado po, itong mga identified po natin na kalsada ay national highway kung saan naglalakihan po yung mga sasakyan. So, for safety reasons, hindi po sila dapat kahalo dyan. Pangalawa, alam naman po natin, Kated, DJ Chacha, na hindi po required sa ngayon na magkaroon ng lisensya yung mga nagmamaneho ng ganitong klaseng sasakyan. That, makikita naman po natin doon sa mga viral videos na parang hindi po nila alam yung mga panuntunan o yung mga batas trapiko na parang nabanggit nyo kanina yung impunity, parang may ganun po sila na dire-diretso, walang stoplight, walang tingin sa publiko, na napakadelikado po. Opo. Kaya po natin inire-regulate. Opo. Naunawaan po natin ang poder ng Estado para pangalagaan pong kaligtasan ng lahat na maaari kayong maglabas nga ng mga gantong regulasyon. So klaro po ito, no? When you say e-bikes, ang pinag-uusapan natin dito, 2 o 3 o yung pong gulong isa rin itong nauuso ngayon na merong nakasakay po? Motorcycle po. Opo. So sako po yun, no? Okay. Kasama po yan. Oo. Hindi sakop nito yung 4 ang gulong na meron din pong pasahero na mas malaki lang po o mas mahaba lang po sa golf cart na pangkaraniwan na 4 ang gulong pero electric vehicle din po? Kasama po yan basta hindi po siya considered na kotse na electric. Bawal din po yan yung parang mga golf carts po. So bawal din po yung 4 ang gulong? Opo. Okay. Bawal din po yan. Kasi pag sinabi nating trikes, 3 yung gulong. Okay, opo. So dito po sa sinasabi po na regulasyon ngayon, hanggang trikes lamang ang napag-uusapan tsaka e-bikes. Ano po ito? Buo na ho ba ang inyo pong ang MMC resolution na ito? Opo, buo na po. Hindi pa lang po namin nilalabas yung
exact copy, Manong Ted, kasi iniraroute pa po. At yan naman po ay ipapublish natin or ipopost natin. In fact, napag-usapan lang po kasi o nasentro lang po yung pag-uusap sa mga e-trikes. Opo. Dahil sila po yung dumadami. Pero marami pa pong kasama dyan like tricycles, kuligligs, at iba pa pong mga motorized or electric vehicles. Nakasaad naman din po dyan yung mga hindi po nako-cover. Okay. Kapag po natin sinabi na ito po ay dapat na nakarehistro sa LTO at may driver's license po ang dapat magmaneho nito, inyo na ho ba ding na ituring ang pakikipag-ugnayan sa LTO dahil kung pupuntahan po natin yung Republic Act na nagbibigay ng incentive para nga po sa mga gantong uri ng sasakyan, tong RA 11697, may kaukulan po ditong mga ipinapangako na dapat muna magampanan po at matupad ng LTO bago po ito bago ho manghuli. Opo, yes sir. Opo, linawin ko, Kated, hindi po kami nagre-require ng lisensya. Ang LTO po ang maglalabas po mamaya. Ilalatag po yan ng LTO. I was informed yesterday na ilalatag po yung regulasyon. Baka po kasama yan yung pag-require ng lisensya o rehistro. Sa amin po, wala po kami nire-require. It's just that pag ho kasi nag-violate, Manong Ted, DJ Chacha, dahil nga po hindi sila required magkaroon ng lisensya, hindi sila required magrehistro, wala po kaming pag-i-issuehan ng ticket, citation ticket. Kaya kung wala pong lisensya yung nagmamaneho, i-impound po namin yung vehicle po kung nag-violate lamang. Sige, ganito. Siguro mas maganda maiklaro natin, Chairman, matulungan namin kayo maipaliwanag ito. Ibig sabihin, whether ang isang e-trike or e-tricycle o yung o e-tricycle o itong motorcycle na ito na electric din, whether yan rehistrado po sa LTO o hindi, bawal siya. Bawal po. Yan po yung pinagbabawal. So bawal siya dito po sa identified na mga kalsada sa Metro Manila. Ayun. So kahit na ito iparehistro mo pa sa LTO, magkaroon ka dito ng plate number, at bawal pa rin po. Bawal pa rin, yun. Okay, so hindi nagiging legal at hahayaan ng MMDA enforcers, basta bawal ka dito. Okay, sige. So, absolute po yan. Whether or not later on ipayagang magrehistro or require magkaroon ng lisensya. Absolute po yung prohibition, man. Okay. For safety reason. So ngayon, dito po sa sinasabi nyo ng mga nagmamaneho ng e-bikes o e-trikes na ito, sa mga ipinagbabawal na kalsada, dapat merong driver's license yung nagmamaneho. Otherwise, kung walang driver's license, automatic i-impound ninyo, patutubos ninyo. Opo, ganun po. Kasi po, Manong Ted, wala po kaming pag-i-issuehan noong ticket. Kanina po namin i-charge yung ticket. Kung walang lisensya at walang rehistro, wala po kami mapapag-issuehan ng ticket. Kaya po, ganun po yung naging panuntunan natin. Kung wala pong lisensya yung nagmamaneho, ay i-impound po namin yung vehicle po. Okay. Pag in-impound ninyo, ito nga po, 2,500 ang multa para matubos mo. Okay, sige. So, yes po. May mga inilabas kayong listahan Chairman, ng mga lugar, kalsada kung saan bawal nga po itong mga e-bikes, e-trikes at yung mga nabanggit nyo pong mga sasakyan kanina. At nabanggit nyo rin po na kapag walang driver's license, i-impound yung sasakyan. Sa mga kalsada na hindi po kasama sa listahang ito at may nag-drive ng e-bike o e-trike or motorcycle sa lugar na yon at na-apprehend po siya ng enforcer pero hindi kasama sa listahan at siya'y walang lisensya, yun po ba'y pwede o huhulihin din? Depende po. Actually, yan pong nilabas namin, yan po ay para sa amin, sa mga enforcers po namin at mga karsada na within our jurisdiction. Yung pong mga all other roads, kailangan pong maglabas ng ordinansa. Yung pong mga local government units para may regulate po kung saan sila pwedeng dumaan. Kasi po hindi naman po absolute pinagbabawal sa buong Kalakang, Maynila itong mga ganitong klaseng sasakyan. So yung mga karsada po within the jurisdiction ng LGUs
ang amin pong usapan kahapon ay kanya-kanya pong regulasyon kung saan lamang sila pwedeng padaanin. So, outside po nitong enumeration or enumerated roads diyan po sa MMC ordinance, kailangan pa po ng ordinansa ng LGU para po ma-regulate yung paggamit ng ganitong So, klaro po ito. No? For example, sa Quezon City, may programang LGU, yung mga electric trikes doon sa Tandang Sora. So, sila nang gagawa ng ordinansa allowing that, no? Hindi ko alam kung meron na sila ngayon. Pero basically po, sir, dito ho, tama ba ang kung ginagamit mo yan na e-trikes na yan sa pamamasada buhay, may franchise ka dapat ng LGU? Dapat po. Dahil hindi po pwedeng ipasada itong ganito kung wala pong basbas or prangkisa sa local franchising board ng LGU po. Opo. At kung nagmamaneho ka niyan at ginagawa mong hanap buhay, dapat ang iyong lisensya professional. Professional po. Tama po kayo, Captain. Okay, so maliwanag yan. Sige po. So sir, kailan po ang formalisasyon ng mga issuance na ito at meron ba din kayong gagawin pong pakikipag-ugnayan dito po sa mga umaalma dito para lang ho natin mailatag ang lahat at wala silang masabi na sila po ay hindi nyo nakonsulta? Apo, niraroute lang po kasi DJ Checha yung pong resolution. Ipapublish naman po namin yan at magkakaroon naman po kami ng information drive. Kaya nga po ang target namin ay April pa ang implementation po nito para ma-inform po ang ating mga kababayan regarding this resolution po. Okay, well said. Sige po. So kami po inyong katulong po dito, Chairman, para po sa pagpapalawak ng impormasyon at maintindihan po, maunawaan ng ating pong mga kababayan. Sana nga din po sa mga nakikinig ng LGUs ngayon outside of Metro Manila, magkanya-kanya rin po kayo ng regulasyon para nationwide po ang implementasyon, Chairman? Actually, kausap ko rin po si Secretary Abalos dito. Meron na nga po silang na unang issuance. Sinihintay lang po nila rin yung LTO issuance at kanila daw pong ipapa-enforce ito buong Pilipinas. Okay, sige. Sir, maiba lang ako bago kami magpaalam. Ito lambing lang naman ha. Ilang araw ko na po napapansin kapag northbound ka, at ikaw ay nandito sa EDSA bago po mag-SM Mega Mall. Alam po naman natin, ang huhuli po ng mga lumalabag sa bus lane, busway, itong enforcers ninyo. Pero kadalasan po napapansin dito po sa mismong pagkailalim ng underpass ng Shaw Boulevard, paangat ka na papunta na Mega Mall northbound, binilang ko po isang araw yung enforcers doon, mga 12. Sabi ko, wala na ba itong mga ibang lugar na maaari nilang bantayan dahil naandoon sila, may 2 spotter doon sa mga lumalabag, may nag-aabang, pero mga nandun po sa mga 12 nung binilang ko So sabi ko, baka naman siguro pwede nating ilatag yung ating mga manggagawa sa iba't ibang lugar na kailangan sila. Opo, yun lang naman. Kaya i-check ko po yan kasi minsan po iniiwasan po natin dyan pag marami po kasing nahuhuli. Yung mag-ipon-ipon po kasi maliit po yung Center Island na kung saan sila pinatatabi. Pero tingnan ko po, salamat po sa pag-call ng attention namin. Yes sir, opo. Pangalawa po, doon naman sa Commonwealth Avenue, kapag sila sinisipag na nanghuhuli po ng mga nag-overspeeding, bigla-bigla silang tumatawid para harangin yung sinasabing nag-overspeeding. At kung ikaw magugulat ka, may susulpot, di ba ka mabundol? Naku, Chairman, sabi ko. Delikado po talaga. I-revisit din po namin. Ang problem po kasi namin dyan, Manong Ted. Yung pong atin pong NCAP nga po ay suspendido. Kaya po pag nakita na nag-overspeed, mano-mano po yung paghuli dyan. So, kung nasa gitna po, there is no way of flagging them down. At salamat din po sa pag-call na attention namin at titingnan po namin at i-review po namin yung system po namin or operational guidelines po regarding that. Baka lang kasi mabundol ay nako, Diyos ko po. At perwisyo pa po sa motorista yun po. Sige po. At sa enforcer din po. Salamat po, Chairman. Salamat po naman. Salamat po at magandang umaga po. Salamat po sa tulong niya sa pagpapaunawa sa ating mga kababayan. Dito po bagong polisiya namin. Salamat po at magandang umaga. Thank you, si Chairman Romando Artes ng MMDA. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.